Mabilis na pagsiservisyo, syempre online transaction, paperless transaction, meron na tayo niyan. Usapang pangkabuhayan, dito lamang sa Bantay OCW. Ito po ang boses ng OFW. Makakasama po natin si Ginoong Manny Pascual, ang Pangulo ng GPRS, ang Global Pinoy Remittances and Services. Mr. Pascual, welcome po sa Bantay OCW. Maraming salamat po sa kakataong binigay niyo sa amin dito. At least, na-invite niyo po kami rito sa Bantay OCW. Salamat din po sa pagpapaunlak dahil mahalaga itong pagkukwentuhan natin. Mr. Pascual, sabi natin kaya nag-OFW ang ating mga kababayan dahil po sa kabuhayan. At meron na silang GPRS. Ano po ba itong konsepto ng GPRS at anong nagtulak sa inyo, Ginoong Pascual, na ito ay i-alok sa ating publiko? Actually, siyempre, nung nagsimula kami, parang, siyempre, ordinaryong negosyante ka lang din na gusto mong makatulong sa pamilya mo, mag-provide mo yung pangangailangan nila, di ba? Kamalong nagkaroon ako ng isang pagkakataon na makarating sa ibang bansa. Nakita ko yung mga kapatid natin, mga OFW doon. Alam mo, sa totoo lang nung una, hindi ko maintindihan kung bakit sila tinatawag na OFW. Oh, yung buhay na bayani. Buhay na bayani. Pero alam mo, nung pumunta ako doon ko na natanto kung bakit sila tinawag na mga buhay na bayani. Kasi nakita ko yung sitwasyon nila doon. Na alam mo, na sa totoo lang, proud na proud ako kasi nakita ko yung mga tao doon na grabe pala talaga yung sakripisyo na ginagawa nila para lang mabuhay yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, tamang-tama tong company natin, tong Global Pinoy Remittance and Services sa kanila. Kasi yung mga OFW natin doon sa ibang bansa, normal na nilang ginagawa yung pagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Tama? So, dahil sa GPRS, matutulungan natin sila na yung dating pagpapadala nila ng pera, ngayon ay magiging hanap buhay na nila. Oo. Sige nga po, isa-isayin muna natin yung serbisyo. And then, kung paano naman ito maaaring maging kabuhayan ng isang OFW o ng pamilyang OFW. Paano po yung remittances na yan? Paano sistema? Kasi po yung mga OFW sa ibang bansa po, ang ginagawa niyan, usually every week, minsan naman twice a month, nagpapadala ko talaga ng pera yan sa mga kapamilya nila dito sa Pilipinas. So pupunta po sila sa mga remittance company. Okay. No? So sa ginawa po naming sistema, yung mga OFW na sa ibang bansa, sila na ngayon yung ginagawa naming remittance agent namin sa ibang bansa. Kumbaga, dati pumupunta sila sa mga remittance company para magpadala. Ngayon po, ikaw na ordinaryong OFW, pwede ka na magpadala ng mas murang service charge papunta sa Pilipinas. Ang kagandahan nito, pwede mo na siyang maging hanap buhay kahit nasa bahay ka lang. Kasi yung mga kasama mong OFW na magpapadala, minsan nakikisabayan. Ang ginagawa mo, pwede mo nang pagsabay-sabayin lahat ng Isang bulto na. Isang bulto na lang. Isang beses ka lang nagkaroon ng service charge. Then, yung mga kaibigan mo nagpadala, natipira na sila dahil pinadaan sa'yo, ang maganda nun, kumita ka pa. Oo nga. Dahil sa sistema mas mura po ang mga charges na ganyan pag maramihan na. Opo. Mr. Pascual, ano po? Okay, kasi ano na lang kumbaga imbis na maraming charges pa, sa GPRS, isang beses ka na lang na-charge. So itong nagbulto na ng mga padalang yan, siya ngayon yung nag-ahente, siya ngayon yung naghahanap buhay na OFW. Ganun naman po ang kalakaran doon Nung nagpunta po ako sa ibang bansa, nakita ko po na yung mga OFW pala doon, grupo-grupo pala sila. Opo. Ang ginawa ng mga grupo-grupo na yon, meron sa kanilang isang nagkaroon ng sistema ng GPRS. Tapos yung grupo na yon, 'di ba? Isa na lang ang nagpapadala, lahat ng 'yon na-accumulate nila. Ngayon yung pera na imbis na napunta pa sa ibang remittance company, naging savings ng grupo nila at nagiging livelihood program pa ng mga OFW sa ibang bansa. That's good. Totoo po yun. Talagang itong grupo-grupong ito, itong support system ng bawat OFW sa abroad. At yung grupo-grupong yan, mientras may mga proyekto sila, Mr. Pascual, lalo pa, sabi nga natin, yung puso at saka yung dugo ng kanilang mga padala, ito yung suma total ng pag-abroad ng isang OFW. Napakahalaga sa kanila niyan. Tama po yun. Kasi sa OFW, sa totoo lang po, dugot pawis ang ginugugol nila para lang makalikom ng ganung pera. At natangtupan nila nang nakilala nila yung GPRS na dahil sa ginagawa nilang sistema, yung dating expenses nila, ngayon nagiging savings nila, na nagiging pangdagdag nila, na maging kapital, later on pag-uwi nila sa Pilipinas. So income na yon. Yes, Oo. Capital na kanyo. Alright, so yun yung sa remittance. Ano pa po mga serbisyo ng GPRS?
ticketing. So accredited po tayo, hindi lang dito sa sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Meron din tayong travel and tours, bills payment o yung parang tinatawag na bayaran ng mga bills dito sa Pilipinas. Meron din tayong e-loading, no? Distributor po tayo ng Smart Globe and Sun. Meron din po tayong bagong service po, yung tinatawag naming padala po ng gamit, courier services. All-in-one na ata itong GPRS, ha? Opo. Kung anong kailangan sa buhay ng OFW, meron ka. Oo, ginagawa po namin, ina-accumulate na namin po lahat para po yung pangangailangan mo, bago mo pahanapin sa iba, ibibigay ko na sa iyo. Nandiyan ka na. Yes oo. po. Nabanggit ninyo yung ticketing. Di ba kasi uso ngayon yung online. Napakaraming hindi makapag-avail nito mga online, yung mga e-tickets na ito. Paano bumili niyan? Meron naman, can afford naman, may mga credit cards, pero nagkakaproblema sa mga system. Bakit bentaha na sa GPRS kami pupunta? Kasi po ang ginawa po namin, since direct naman po kami sa mga airlines, ang ginawa po namin kasi kinonsolidate namin lahat ng airlines na to. Kasi meron po tayong IT company, which is yung Anlitech po. Kinonsolidate namin lahat ng platform na yan into one system. Kaya yung mga tao natin, pag nag-search po sila ng flight, isang search lang nila, lahat po ng airlines sa buong mundo, pwede po nilang makita. Makikita nila yung presyo from lowest to highest. Hindi sila magbubukas ng kung ano-anong website. Isang website lang sa GPRS lang, mapipili nila ang presyong pinakamura. Tapos yun ang bibilihin nila. So talagang, big deal yung makukuha namin doon. Magandang deal na. Opo, kasi yung ginawa po namin, yung income po namin, ginawa namin, yun yung discount mo. Oh, Ganun po yun. Maliit lang po yung natira sa amin pang maintenance system, pero the rest of our income, yun yung nagiging discount mo. Ganun po siya. So Kaya yung nagiging income po siya ng OFW. income na ng OFWs, ka-share mo na siya. Opo, para naging part, since ginagamit mo to, dati mo lang ginagamit, ginawa po namin, dito na lang gamitin mo. Kasi dati ka namang bumibili nito, pag dito ka bumili, Opo. may discount ka na, pwede ka pang maghanap buhay. Oo nga eh. Yung konsepto ng paghahanap buhay, yun ang susi doon eh. Opo, kasi naniniwala po ako sa konsepto na di baling maliit ang kitain mo sa isang transaksyon, ay importante. Maraming taong pwede mag-promote sa'yo. Exactly. Kasi ibig sabihin po, yung negosyong binuo mo, di ba, maraming mo, na-share mo sa mas maraming tao, mas maraming gumamit. So, maliit lang income mo, pero marami kang natulungang tao. So, may ticketing tayo dyan, remittance, okay na. Yung loading, paano po yun? Gumawa rin kami ng isang platform kasi 'di ba hiwa-hiwalay talaga yung si Smart Globe and Sun, 'di ba? Ginawa ko namin, nag-create po kami ng unified system naman sa loading na kahit isang phone lang gamit mo, pwede ka mag-load ng 3 telco. Pwede ka mag-load ng Globe, Smart and Sun kahit isang cellphone lang gamit mo. So then, ginawa po namin, in-upgrade pa namin siya ng gusto. Nilagyan pa namin po ng web na kung saan, kahit wala ka namang phone, naka-internet ka naman, pwede ka naman mag-load din gamit ang iyong internet. Plus, inad na po namin halos lahat po ng gaming cards Ba? dito sa may buong add-on na Pilipinas. ha? Opo. Oo. Para hindi lang Globe, Smart and Sun, pati gaming cards po, nilagyan na namin doon sa system. So lahat po ito online. Online po lahat yung transaction natin. At the comfort ng inyong tahanan. Opo, kumbaga, kaysa lalabas ka pa, Oo. sa bahay mo, may internet ka, may phone ka, you can do all of the transaction of GPRS. Pag sinabi, sir, balikan ko yung remittance eh. I'm sure yung ating mga kababayan sa ibayong dagat, dyan ang tutok eh. Kapag pinadala yan through GPRS, saan ang punta? Sa kanya-kanyang account na nila? Siyempre po, di ba, yung mga tao na hindi pa well-versed about our business, pinapadaan pa rin nila sa mga traditional channel ng mga partner namin. Pero ngayon po, tinuturuan na namin sila na dumiretso na dun sa sistema mismo ni GPRS. Kasi pag sistema ni GPRS, nagpadala yung kapatid mo, kamag-anak mo na sa ibang bansa, automatically, pwede nang diretso yun sa bank account mo, o kaya pwede nang diretso sa ATM mo. Kasi may sarili po kaming ATM. Okay. Na any time of the day, pwede mo siyang withdrawin, pwede mong kunin yung pera kahit anong oras. Gano'ng kabilis? Pag-click mo po, nandun na Yun, po yung nandun na pera. yun. Real time po kami. Real time, oo. So real time, pag GPRS ang serbisyong ginamit ng ating OFW. Opo, ganun po. Ganun. Maipapangako. Actually, yun po talaga yung ginawa namin konsepto. Kasi pag hindi ka kakaiba, hindi ka makikilala. Tama. Mhm. Di ba po? So sa ginawa namin sistema, Aha. umugong ho kami, hindi lang ho dito sa Pilipinas, pati ho sa ibang bansa. So totoo lang po, ang dami tumatawag sa amin mga iba't ibang kumpanya ho ngayon na gusto kong kausapin si GPRS. Kaya lang po, mas priority ko pong katay up sa ibang bansa ay mga OFW na po. Mga Pilipino na rin na
nagsimula na rin doon sa ibang bansa. Yung konsepto ng pagnenegosyo, sir, at least maiwanan natin ng napakahalagang impormasyon mula po sa GPRS. Itong nanonood sa atin, itong ating kabayan na nakatutok, yung kaanak, paano nila maa-avail ang pagnenegosyo niya sa pamamagitan ng ano? Actually po, kahit sa internet, makikita po nila na kami. I-type lang ulit sa Google, type lang po nila Global Pinoy Remittance. Kami po actually nagna-number 1 dun sa Google. So doon, may mga call center naman po kami na nag-a-assist 24/7. Kung mag-i-inquire po sila, pwede po namin silang i-assist online. Kasi po, marami kaming payment facilities na ginagamit po para makapagsimula sila ng ganitong sistema. Pwede pong credit card, pwedeng debit card, pwedeng PayPal, pwedeng Zoom. Ang dami po kaming services na ginamit para po yung isang tao, kahit nasa bahay siya or nasa ibang bansa, maka-avail siya ng aming sistema. Ito yung serbisyo, na makuha ang serbisyo ng GPRS. Paano kung gusto niya magnegosyo niyan? Ang gusto niyo magnegosyo, yun po, kailangan niya pong kausapin yung aming mga account specialist po. May mga... So ito'y bukas na sa franchising? Bukas na po kami. Actually, sa Pilipinas po ngayon, meron na po kami 800 outlets po dito, nationwide. Hoy, congratulations sa 800. Pwede bang yung OFW kahit nasa abroad mag-franchise na? Mas patok na patok po talaga to sa mga OFW. Kasi po, ang common scenario po ng mga OFW, pag uwi sa Pilipinas, malusog na malusog po. Pag uwi rito, nagutom na naman. Kasi po yung pera nila napunta lang sa... That's true. Kaya pabalik-balik na pag-abroad, di po ba? Kaya sa GPRS po, tuturuan natin na yung isang OFW, pagbalik na rito, hindi na siya aalis. Naku, yun ang pinakamaganda. Kasi po, may negosyo ng patok na patok ngayon na talagang nakatuon ang atensyon namin sa mga Pilipino na umuwi dito sa Pilipinas. Sa susunod nating episode, Mr. Pascual, yan ang ating pag-uusapan. Paano nga ba ang pagnenegosyo sa GPRS at lalo pa yung mga nagpaplano na nating mga kababayang mag-for good dito sa Pilipinas, posible nga ba? Posible po kasi sabi nga nila, laging sinasabi ng karamihan tao, ang pagyaman daw wala sa Pilipinas. Pero maniwala ho kayo, nasa Pilipinas po ang pinakamalaking negosyo ngayon sa buong mundo. Take it from Mr. Pascual. Sir, imbitahin mo ang ating mga kababayan. Go ahead po. Tayo natututukan ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na sa inyong pagkakataon. Sa lahat po ng OFW na nasa ibang bansa ngayon, una-una, nagpapasalamat po ako at may mga dakilang Pilipinong katulad nyo na sinugal ho ang panahon sa sarili at sa pamilya para mapalayo at maghanap buhay. Ang sa akin pong advice, sana makilala niyo po yung Global Pinoy. Kasi po, kahit po nandyan ho kayo sa ibang bansa ho ngayon, pwede niyo na pong simulan to. Pwede po kayo mag-online business po gamit ang aming sistema. Na kung saan po, dyan pa lang po na nasa ibang bansa kayo, mapatunayan nyo gaano kaganda tong serbisyo na to. Na kahit nandyan pa kayo sa ibang bansa, kumikita na po kayo at pag-uwi nyo rito, yan na po ang magiging long-term business nyo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po. Mga kaibigan, si Ginoong Manny Pascual, ang Pangulo ng GPRS, ang Global Pinoy Remittances and Services. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan ng kanilang paanyaya, i-check po yung kanilang website. Posible na maghanap buhay kayo kahit nasa abroad pa kayo at hayaang ang mga kaanak ang magpatuloy ng paghahanap buhay na ito na rin po ang magiging susi ninyo para kayo makabalik na ng ating bansa. Mga usaping pangkabuhayan dito lamang sa Bantay OCW. Ito po ang boses ng OFW.